1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Today is a special day of the week na ating inilaan para sa isang kwentuhang pampamilyang may espesyal na pangangailangan. Ako ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, mayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa Family Matters Saturday Special dito sa 1116 DXAS, your community radio, kung saan sabay-sabay nating hinaharap ang mga usaping pampamilya ng may pag-unawa, pag-asa at pananampalataya. Ngayong umaga, nais ko po munang ipaalala sa bawat magulang, tagapangalaga at pamilya nakikinig, hindi po kayo nag-iisa. Dito sa Family Matters, naniniwala tayo na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan ito sa pag-unawa at hinaharap ng may bukas na puso at pagtanggap. Kaya ngayong umaga, may isang hamon na naman tayong haharapin. Gaano man ito kahirap, isang bagay ang pakakatandaan natin na di natin ito hinaharap ng mag-isa. Sabay-sabay natin ito pag-usapan at bibigyan ng solusyon. Ang hamon na yan ay ang topic natin this morning, responding to challenging autism behaviors. Kaya sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-2966625. Pwede po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Ngayong umaga, pag-usapan natin isang topic na napakalapit sa puso ng maraming pamilya, lalo na sa mga magulang na may bata na may autism spectrum. Ito yung topic na madalas tahimik natin dinadala. Yung pagod, yung pag-aalala, yung confusion at minsan pati guilt bilang magulang. May mga magulang na nagsasabi, mabait naman ang anak ko, pero minsan bigla na lang nagsisigaw, naghahagis ng gamit, nananakit, tumatakbo, umiiyak ng sobra. Masasabi mo na, hindi ko na alam paano ko siya tutulungan. At baka may ilan sa ating nakikinig ngayon na ganyan din ang pinagdadaanan. Minsan, napapatanong tayo, may mali ba akong ginagawa? Kulang ba ako sa disiplina? Bakit parang hirap na hirap ang anak ko? Pero gusto kong simulan ito sa isang mahalagang paalala. Hindi lahat ng challenging behavior ay pasaway na behavior. Again, ano ba yung parati natin ina-emphasize? Behavior is communication. Minsan, ang behavior ay paraan ng bata para sabihin, overwhelmed ako, natatakot ako, hindi ko kaya, hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. At kapag naintindihan natin ito bilang magulang, mas nagiging mahinahon tayo, mas nagiging effective tayo, at mas magiging connected tayo sa ating anak. Pero parents, bago natin maintindihan kung paano tulungan sa challenging behaviors ng isang batang may autism, kailangan muna natin maintindihan kung ano ba talaga ang autism. Dahil minsan, ang pinakamalaking problema ay hindi agad ang behavior mismo, kundi ang maling pagkaintindi natin sa behavior. Kapag narinig kasi ng ibang tao ang salitang autism, minsan agad nilang iniisip, delayed yan magsalita o kaya naman tahimik lang. Pero sa totoo lang, autism po is much deeper than that. Ang autism ay isang neurodevelopmental condition. Ibig sabihin, iba ang paraan ng development at pag-process ng utak ng isang autistic individual. Hindi ibig sabihin na sira ang bata.
Hindi rin ibig sabihin na kulang siya. Hindi rin ibig sabihin na hindi siya kayang matuto o mag-learn. Ang ibig sabihin lang, iba ang paraan ng pag-process niya sa mundo. At napakahalaga nito pag naiintindihan natin ito bilang magulang. Halimbawa, tayong ordinaryong tao, kaya natin mag-focus kahit may konting ingay sa paligid, di ba? Kaya natin mag-adjust kapag may pagbabago ng plano. Kaya nating balawalain ang mga fluorescent lights sa grocery, sa mall, sa bahay. Pero, para sa maraming children with autism, ang mga simpleng bagay na ito ay maaring sobrang overwhelming na pala. Yung ilaw na normal para sa atin, maaring sobrang liwanag para sa kanila. Yung electric fan na halos hindi natin napapansin, maaring sobrang lakas na ng tunog para sa pandinig nila. Yung maraming taong nagsasalita ng sabay-sabay, maaring parang sabay-sabay na sumisigaw sa utak nila. Kaya minsan may batang nagtatakip ng tenga, minsan ayaw pumasok sa crowded place, minsan umiiyak sila sa mall o sa grocery. At ang unang iniisip ng iba ay arte lang o pasaway, pero ang hindi nakikita ng marami, overloaded na pala ang sensory system ng bata. Ayon sa neuroscience, maraming autistic children ang may differences sa sensory processing. Ibig sabihin, mas sensitive sila minsan sa tunog, ilaw, amoy, texture, init, lamig, o kahit simpleng pagdikit ng damit sa balat nila. Kaya minsan yung pagkain na okay lang para sa atin, maaring uncomfortable na pala sa texture sa dila nila. Minsan, yung damit na gusto nating isuot nila, hindi nila kinakaya dahil uncomfortable sila sa damit na iyon. Kaya gusto kong maintindihan natin ito mga magulang, dahil kapag hindi natin naiintindihan ang pinanggagalingan ng behavior, minsan napagkakamala nating simpleng katigasan na ulo lang. Pero hindi lang sensory process ang pinagkaiba, marami ring children with autism ang may challenges sa communication at emotional regulation. May mga batang gusto mo namang magsalita pero hirap na hirap i-express ang nararamdaman nila. Kaya minsan, ang behavior ang nagiging language nila. Halimbawa, may batang biglang nananakit. Ang unang iisipin natin, bastos. Pero, minsan, frustrated lang pala siya at hindi niya maipaliwanag ang gusto niya. May bata ding sumisigaw. Minsan, hindi dahil gusto niyang manggulo, kundi dahil overwhelmed na siya emotionally. Meron din batang paulit-ulit ang galaw, tulad ng pagpa-flap ng hands o pagra-rocking, at minsan inisip agad natin na kakaiba. Pero ayon sa research, ang repetitive movements na ito ay minsan paraan nila para pakalmahin ang sarili nilang nervous system. Parang tayong adults, di ba kapag stress? Yung iba naglalakad pabalik-balik, yung iba kumakain, yung iba nagtatap ng paa. Ang kaibahan lang, mas visible minsan ang self-regulation behaviors ng children with autism. At gusto ko rin sabihin ito sa mga magulang na nakikinig ngayon. Ang autism ay spectrum. Again, ang autism ay spectrum. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang lahat sa kanila. May batang very verbal, may bata namang non-verbal o non-speaking. May batang sobrang active, may batang tahimik, may batang mabilis academically pero hirap naman socially. May batang affectionate, may bata namang hirap sa physical touch. Kaya mahalaga na hindi natin ikumpara ang isang bata sa iba. At bilang magulang, minsan kailangan natin baguhin ang tanong natin na imbes na, bakit ganito ang anak ko? Subukan nating itanong, ano kaya ang nararanasan niya? Ano kaya ang nahihirapan siyang i-process? Paano ko siya mas maintindihan? Dahil minsan ang batang mukhang matigas ang ulo ay batang overwhelmed lang pala. Minsan ang batang mukhang pasaway ay batang hirap lang talaga ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Dito pumapasok ang napakahalagang bagay, understanding before judgment. Dahil kapag naiintindihan natin ang pinagdadaanan ng bata, mas magiging mahinahon tayo bilang magulang. Mas magiging patient tayo, mas magiging intentional tayo sa pagtulong. Sabi nga sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Ang totoong training ay hindi lang puro correction. Kasama rito ang pag-unawa, kasama rito ang patience, kasama rito ang gentle guidance. Dahil minsan, ang batang pinaka nangangailangan ng understanding, siya rin yung batang pinakahirap maintindihan. Ngayon mas naintindihan na natin na ang autism ay simpleng behavior problem, ay hindi simpleng behavior problem,
kundi pagkakaiba sa paraan ng pag-process ng utang at nervous system. Pag-usapan naman natin kung bakit nga ba nangyayari ang challenging behaviors. Dahil ito ang madalas na pinakamabigat para sa maraming magulang. Yung biglang pagsigaw, pag-iyak ng matindi, pananakit, paghahagis ng gamit, pagtakbo, pag-shutdown, paulit-ulit na behavior. At minsan napapatanong ang magulang, bakit parang sobrang liit na bagay pero sobrang laki ng reaksyon ng anak? Pero gusto kong tandaan nyo ito, kadalasan, behavior is not the real problem. Ang behavior ay symptom lamang na mas malalim na pinagdaanan ng bata. Ngayon, isa sa pinakamahalagang dapat maintindihan natin ay ang pagkakaiba ng tantrum at meltdown. Kapag tantrum, kadalasan may gustong makuha ang bata. Halimbawa, gusto niya ng laruan, cellphone, candy o may ayaw siyang gawin. Madalas aware pa rin siya sa paligid niya at may control pa kahit papaano. Tapos, pag hindi niya nakukuha yun na, nagwawala na siya. Yun yung tantrum. Pero ang meltdown po ay iba. Ibang usapan po iyon. Ang meltdown ay neurological overload. Ibig sabihin, overloaded na ang utak, emosyon at nervous system ng bata. Hindi niya kayang i-process ang paligid niya. Hindi niya kayang kontrolin ang emotions niya. Kaya pag nakikita nyo yung tantrum at meltdown sa isang tingin, akala natin parang iisa lang, pero iba ang pinanggagalingan ng dalawa. At dito gusto ko maintindihan ng mga magulang na ang meltdown ay hindi simpleng pagpapasaway. Kapag overloaded na ang nervous system, pumapasok ang katawan sa tinatawag na fight, flight, or freeze response. Ano ibig sabihin nito? Fight, may batang nananakit o nanghagis. Flight, may batang tumatakbo o umiiwas. At freeze, may batang tuluyang nananahimik o nagsha-shutdown. Tandaan nyo ito, kapag nasa ganitong stage ang bata, hirap na siyang makinig sa logic o sermon o kahit anong advice. Hindi dahil ayaw niya makinig, kundi overloaded na talaga ang brain niya. Para naman tayong adult, parang tayo mga adults, di ba? Kapag stress na tayo, gutom, pagod, mainit, maingay at sabay-sabay ang problema, di ba? Minsan, hirap din tayo mag-isip ng maayos. Minsan, konting bagay lang, naiirita na tayo. So, ngayon, isipin nyo, ang isang batang may sensory sensitivities at communication difficulties, mas mabilis silang ma-overwhelm. Example, no, sa isang grocery, maliwanag ang ilaw, maingay ang paligid, maraming tao, tapos biglang sa speaker may announcement pa, tapos gutom pa siya at pagod. Doon, biglang na siya nag-meltdown. Ang unang isipin agad natin o yung ibang tao, pasaway. Pero, ang hindi nila nakikita, overloaded na palang nervous system ng bata. Dito po nagkakaiba ang meltdown at tantrum. Iba yung pinanggagalingan ng action. Ito pa, gusto ko rin sabihin sa inyo, minsan physical discomfort din ang dahilan ng behavior. May mga batang hirap magsalita o non-speaking na behavior ang nagiging paraan para ipakita na may masakit sa kanila. Sample, toothache, constipation, minsan headache, minsan ear infection, minsan kulang sa tulog. Kaya bilang magulang, napakahalaga po ang pagiging observant. Hindi lang yung ano ginawa ng bata, kundi ano kaya ang nararamdaman niya. Ano nangyari bago ang behavior? May trigger kaya? Dito pumapasok ang isang napakahalagang concept sa behavioral science. Behavior has a function. Again, its behavior is a communication. Now, its behavior has a function. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin may dahilan bakit nangyayari ang behavior. Minsan para umiwas sa overwhelming situation, minsan para makuha ang attention, o minsan para ipakita ang frustration, o paano niya ipakalma ang sarili niya. Imbes na automatic na magalit agad, mas makakatulong kung maging curious muna tayo bilang magulang. At gusto ko ibahagi ito. Simpleng acronym po sa ating lahat na pwede niyong tandaan is LISTEN. L-I-S-T-E-N. Listen o makinig. Listen. L. Look. Tignan anong nangyayari bago ang behavior. I. Identify. Ano pa ang posibleng kailangan ng bata. S. Stay calm. Kapag mas sumisigaw tayo, mas tataas ang stress niya. T. Tune in. Pansinin ang body language as triggers. E. Emphasize. Unawain muna bago sermonan. And lastly, N. Navigate, gabayan ng dahan-dahan. Look, identify, stay calm, tune in, empathize, and navigate. Listen.
Napakahalaga nito dahil ayon sa research, ang batang dysregulated ay hindi natututo habang overloaded ang emotions niya. Kaya minsan bago natin isipin ang discipline, kailangan muna natin isipin ang regulation. Lalo na sa mga magulang na pagod na, hindi ibig sabihin na masama kang magulang kapag nahihirapan ka. Hindi rin ibig sabihin na bad child ang anak mo kapag may challenging behaviors. Minsan, nahihirapan lang talaga siyang i-process ang mundo niya. At minsan, ang behavior niya ay cry for help. Again, gusto kong ibahagi sa inyo itong simpleng acronym as a tip. Listen, it's look, identify, stay calm, tune in, empathize, and navigate. Don't worry po, ipapost po natin yan sa comment para mas maalala natin sila. Mga kaibigan, bago tayo pansamantalang mag-break dito sa Family Matters Saturday Special, balikan muna natin ang napakahalagang mga bagay na ating natalakay ngayong unang bahagi ng ating programa. Ngayong umaga natutunan natin na ang autism ay hindi simpleng pagiging matigas ng ulo. Hindi siya yung pasaway lang o kulang sa disiplina. Ang autism po ay isang neurodevelopmental condition. Ibig sabihin, iba ang paraan ng pag-process ng utak ng isang child with autism pagdating sa sensory experience, communication, emotions at pagbabago ng routine. Napag-usapan natin na may mga bagay na normal para sa atin tulad ng mga ilaw, ingay, crowded places o pagbabago ng schedule na maaring sobrang overwhelming na pala para sa isang batang may autism. At kapag overloaded ang nervous system nila, madalas itong lumalabas sa behavior. Kaya minsan, ang pagsisigaw ay hindi simpleng pagwawala. Ang pananakit ay hindi agad pagiging masamang bata. Ang pag-iyak ay hindi laging drama. At ang paulit-ulit na galaw ay minsang paraan nila para pakalmahin ang sarili nila. Napag-usapan din natin ang pagkakaiba ng tantrum at meltdown. Ang tantrum ay kadalasang may gustong makuha ang bata, pero ang meltdown ay neurological overload. Isang situation kung saan hirap nang i-process ng bata ang kanyang paligid at emotion. So they both exhibit the same sign or actions, but the root cause of that action are different. At dito natin nakikita naman ang isang napakalagang katotohanan that behavior is communication. Minsan ang bata ay hindi nagpapasaway, minsan ang bata ay nahihirapan lang. Kaya bilang mga magulang, caregivers at educators, napakahalaga ng understanding bago reaction. Kapag naintindihan natin ang pinanggagalingan ng behavior, mas magiging mahinahon tayo, mas magiging patient tayo, mas magiging intentional tayo sa pagtulong. Kaya gusto kong iwan ito sa inyong mga puso at isipan, mga minamahal na magulang. Hindi hinihingi ng Diyos na maging perfect ka, pero hinihingi niya na magmahal tayo ng may pag-unawa, patience at gentleness. Gaya ng sabi sa Isaiah 40:11, He gently leads those that have young. Napakagandang paalala po niyan kung paano tayo ginagabayan ng Diyos ng may gentleness at habag. Ganon din natin maaring gabayan ang ating mga anak. At sa bawat pagod nyo, sa bawat gabing puyat, sa bawat tahimik na pag-aalala, nakikita kayo ng Diyos, hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Kaya pagbalik natin, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalagang tanong ng mga magulang. Paano ba magdisiplina ng tama? Ano ang nakakatulong? At ano naman ang lalong nagpapala ng behavior? Pag-uusapan natin ang punishment, ano ang effective, ano ang hindi, at practical home solutions na pwede niyong gawing araw-araw sa bahay. Kaya huwag muna po kayong aalis, mag-break tayo sandali at ipagpatuloy ating topic. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo
Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong makakasama, Yves Ismael. Ang DXAS ay mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay napapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inahan niya namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening po sa ating mga masusugid at faithful listeners. At kayo naman po, ang mga first-timers po dyan, you are very much welcome. Greetings naman sa ating mga viewers online. If you're watching us or listening us by Facebook or YouTube, magandang umaga po. At sa iba pang nating tagapakinig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream, welcome po to Family Matters. Greetings po sa mga solo parents dyan from the Solo Parent Association ng Barangay Giwan, ang Crèche Integrated Study Center, Parents of Zamboanga Peninsula Autism Society. Hello po. Kaya po nang awiting during our break, sabi sa kanta, kung matututo tayong umunawa, mas liliwanag ang ating tinatahak na daan. All will agree, mahirap, pero we are made by God to walk in this journey for a purpose. God's grace is new every morning, and that grace is available for you. The power that divided the Red Sea, the power that rose Jesus from the grave, is the same power that is given to you.
All we need is to surrender to Him, and with that power and faith, we will eventually reach and appreciate the colorful world of our kids are in. With that, let's continue po to our discussion. Kanina sa ating unang bahagi ng programa na pag-usapan natin kung paano iba ang paraan ng pag-process ng utak at nervous system ng isang batang may autism. Natutunan natin na maraming behaviors ay hindi simpleng pagpapasaway kundi maaring signs of overwhelm, anxiety, sensory overload, frustrations o hirap sa communication. At ngayon, ikalawang bahagi ng ating programa, dadako naman tayo sa isa sa mga sensitive na question ng mga maraming magulang. Paano ba magdisiplina ng tama? Kailan ba dapat magalit? Dapat ba pinapalo? Baka naman masanay kapag hindi napapagsabihan. At paano ba mag-correct ng behavior na hindi lumalala ang situation? Bilang magulang, normal lang na minsan mapagod. Normal lang na minsan mainis. Normal lang na minsan mawalan ng pasensya. Lalo na kung paulit-ulit ang challenging behaviors at pakiramdam mo parang hindi umeepekto ang ginagawa mo. Ayon sa neuroscience at behavioral science, may mga paraan ng disiplina na nakakatulong at may mga paraan din na lalong nagpapataas ng stress at behaviors ng bata. At isa sa pinakamalagang natin ito, a dysregulated child cannot learn effectively. Ayon sa research sa child neurodevelopmental and emotional regulation, kapag ang bata ay nasa mataas na level ng stress, overwhelmed at emotional distress, ang thinking brain o ang prefrontal cortex ay hindi gaanong active. Mas nagiging active ay ang survival system, yung tinatawag nating flight, fight, o freeze response. Kaya kapag overloaded na ang bata, hirap siyang mag-isip ng malinaw, makinig, mag-control ng impulses at matuto ng bagong behavior. Kaya minsan kahit paulit-ulit ng sermon mo, nagme-meltdown pa rin siya. Parang walang naririnig. Hindi dahil ayaw niya makinig, kundi dahil overloaded ng utak niya emotionally. Kaya napakalaga po ng timing ng correction. Kaya gusto ko sabihin sa iyo na connection first, correction later. Hindi naman ibig sabihin na wala ng boundaries. Hindi din ibig sabihin na hahayaan na lang lahat ng behaviors. Kailangan pa rin ng guidance at teaching ang bata. Pero mas magiging effective ang correction kapag kalmado na muna ang nervous system niya. Sa katunayan, ipinapakita ng mga studies sa emotional co-regulation na mas mabilis kumakalma ang isang bata na distress kapag ang adult sa paligid niya ay calm din, predictable at emotionally regulated. Dahil ang nervous system ng bata ay humihiram muna ng regulation muna sa calm adult bago niya matutunang i-regulate ang sarili niya. Halimbawa, kapag sumisigaw ang batang overloaded, imbes na sabayan natin siyang sa pagsigaw, mas makakatulong minsan ang calm na voice. Like sabihin natin na, okay lang, I'm here, hinga muna tayo, you're safe, yan. Simple lang pakinggan pero ayon sa trauma-informed and autism-informed intervention, ang calm tone of voice and predictable response at reassurance ay nakakatulong para bumaba ang stress hormones at maibalik ang sense of safety ng bata. Ngayon pag-usapan natin ang mga bagay na madalas hindi nakakatulong. Una, yung pagsigaw nga habang overloaded ang bata. Tandaan nyo kung ang problema ay sensory overload o emotional overload, mas malakas ang malakas na boses ay mas lalong lang dadagdag ng stress sa nervous system niya. Pangalawa, ang mahabang sermon habang nagme-meltdown. Kapag distress ang bata, bumababa ang ability niyang mag-process ng language. Kaya minsan kahit napakahaba na ng paliwanag natin, hindi niya talaga ma-absorb. Kaya mas effective po na dapat pakalmahin mo na ng bata bago ka magbigay ng instruction. And make sure that instruction is very simple. Like example, upo muna tayo, hinga muna tayo, uminom ka muna ng water. Water first. Ganyan. Pangatlo, public shaming o pamamahiya sa harap ng ibang tao. Kapag pinapahiya ang bata, hindi learning ang unang nararamdaman niya, kundi fear, shame at anxiety ang tumataas. Sabi sa child psychology research, ang toxic shame ay maaaring makaapekto sa self-esteem, emotional security at trust ng bata sa caregiver. At pagdating naman sa mga physical punishment, yan, maraming modern studies ngayon ang nagpapakita na ang harsh punishment ay maaaring magdulot ng mas mataas na anxiety,
mas mataas na aggression, fear at emotional dysregulation. According to American Academy of Pediatrics at ibang mga child developmental expert, ang physical punishment ay hindi recommended dahil maaari nitong pataasin ang stress response ng bata at hindi nito natuturuan ng healthy emotional regulation at problem-solving skills ang bata. Kaya mas effective pa rin ang teaching kaysa sa takot. Dito pumapasok yung pinakamalagang concept sa behavior management, yung replacement skill. Hindi sapat na sabihin huwag kang sumigaw, huwag kang manakit. Kailangan turuan din natin na ano ang pwede niyang gawin instead. Yan, di ba? Imbes na huwag kang sumigaw, sabi mo, ano bang pwede mong gawin na iba? Ito ang tinatawag sa behavioral therapy na functional replacement behavior. Ipinapakita ng evidence-based intervention na mas bumababa ang challenging behaviors kapag tinuturuan ang bata ng mas appropriate at mas effective na paraan ng communication. Halimbawa, imbes na manakit kapag frustrated, turuan siya magsabi ng, "Help please, break muna. Pagod ako," o kaya turuan siyang huminga muna, gumamit ng mga calming object. Kapag tinuturuan natin ng mas healthy na paraan para mag-communicate at mas mag-regulate, mas unti-unting nababawasan ang challenging behaviors. Gusto ko rin sabihin sa iyo na ito, lalo na sa mga magulang na minsan feeling nila failure sila kapag hindi nila nakontrol agad ang behavior. Mga kapatid, mga kaibigan, discipline is not about controlling the child through fear. The real goal of discipline is teaching. Yan, minsan nagkakamali tayo na pinapalo natin o pinagsasabihan natin o nag-discipline tayo pero hindi natin sinasabi after bakit sila na discipline. Diba? Yung real goal of discipline is teaching. Dapat malalaman nila kung bakit sila na disiplina. Teaching emotional regulation, teaching communication, teaching self-control, teaching safety, and teaching understanding. Kaya napakaganda ng reminder na ito in Proverbs 15:1. A gentle answer turns away wrath. Diba napakalalim? Kasi minsan iniisip natin na strength ang pagiging galit at malakas ang boses. Pero minsan, ang totoong strength ay yung kaya mong manatiling calm kahit chaotic na ang paligid. At minsan, ang gentle response ng isang magulang ay nagiging safest place ng isang batang overwhelmed na sa mundo. Dumako naman tayo sa pinaka-importanting bahagi ng ating programa, ang practical home solutions. Yan, dahil marami sa ating mga magulang dyan nagsasabing, naintindihan ko naman ngayon bakit may mga behaviors ang anak ko, pero ano pa ba ang pwede kong gawin kapag actual na nangyari sa bahay? Paano ko siya papakalmahin? Paano kung nasa public place kami tapos nagme-meltdown siya? Paano kung nananakit? Paano kung hindi nakikinig? Yan. Gusto kong sabihin sa inyo na ito, first, wala pong perfect na parent. Kahit gaano ka pa ka-patient, darating ang panahon na mapagod ka pa rin. Ayon sa evidence-based autism intervention at child psychology research, may mga strategies tayo na pwede, mga scientifically proven na nakakatulong para bumaba ang stress, mabawasan ang challenging behaviors, at mas mapalakas ang emotional regulation ng bata. At ang unang-unang practical solution na ito, regulate yourself first. Mga magulang, tandaan nyo ito, bago natin mapakalma ang bata, kailangan mo na kalmado din tayo. Ayon sa neuroscience, ang nervous system ng bata ay highly connected sa emotional state ng caregiving. Sabi nga natin kanina, tinatawag itong co-regulation. Humihiram muna ng calmness ang bata mula sa calm na adult bago niya matutunang pakalmahin ang sarili niya. Kaya kapag sumisigaw tayo habang overloaded ng bata, mas lalo siyang ma-overwhelmed. Kapag mabilis ang boses natin, mabilis din tumataas ang stress response niya. Kaya anong practical na gagawin? Kapag nagsisimula na mag-escalate ang bata, ibaba ang boses. Bagalan ang pagsasalita. Konting salita lang at kontrolin mo na ang sarili nating paghinga. Simple lang, di ba? Pero ayon sa trauma-informed therapy approaches, ang calm of tone of voice at predictable emotional response ay tumutulong para bumaba ang cortisol o yung mga stress hormone ng bata. Tandaan natin, hindi kailangan sumabay ang emosyon natin sa emosyon ng bata. Minsan, ang kalmado nating presence ay nagiging safe space nila. Second,
Kapag meltdown, ano ba ang dapat gawin? Napakahalaga nito. Kapag meltdown, tandaan, ang goal ay hindi patigilin agad. 'Di ba minsan, yun yung ating first response is to stop kasi nakakahiya o di natin alam ang gagawin. Pero ang goal po natin ay safety at regulation. Dahil ang meltdown ay hindi simpleng disobedience, ito ay nervous system overload. Overloaded na ang nasa loob ng utak at nervous system niya. Kaya ano ang practical na unang gawin? Una, bawasan ang stimulation. Kung maingay ang paligid, ilayo muna, baka sensitive siya sa sounds. Kung maliwanag, humanap ng calmer area, i-off yung mga masyadong maliwanag na mga lights. Kung maraming tao, bawasan muna ang audience o ilagay siya o put him in a place na wala masyadong tao. Ayon sa sensory processing research, maraming children with autism ang mas mabilis kumalma kapag nababawasan ang sensory input. Kaya it's really important to really be observant. Ano ba yung nagtitrigger? Bakit siya na-overload? O bakit siya nag-meltdown? Pangalawa, huwag masyadong magsalita. Overloaded na yung isip niya, di ba? So, wala nang papasok sa utak niya. Ito ang madalas na mistake nating mga adults. Kapag nag-meltdown ng bata, mas lalo tayong dumadaldal. Tumigil ka, anong problema mo? Kanina ka pa, nakakahiya ka, ganun. Pero, habang overloaded ang nervous system, bumababa ang ability ng bata na mag-process ng language. Kaya kahit gaano ka pa magsalita dyan, wala yan papasok sa kanya, hindi kanya pakikinggan. Kaya mas ma-effective ang short phrases, soft tone, simple directions. Halimbawa, upo muna. Let's sit first. Sit first. Yan. Breathe, hinga. Water, tubig tayo. O, I'm here. It's okay. Pangatlo, huwag pilitin agad mag-eye contact o magpaliwanag. Kapag overloaded ang bata, minsan kahit siya, hindi niya na alam paano explain ang nararamdaman niya. At minsan lalo na pag tumataas ang stress, kapag pinipilit natin siya magsalita agad. Pangapat, siguraduhin ang safety. Kung nananakit o nanghahagis, alisin mo na ang mga dangerous objects. Bigyan siya ng safe space at panatiling kalmado ang paligid. Hindi kailangan ng galit para maging firm. Ito naman, kapag tantrum naman, ano naman ang gagawin? Ngayon, iba naman ang tantrum. Tandaan nyo, ang tantrum kadalasan may gustong makuha ang bata. At dito mahalaga na dapat tayo ay consistent. Halimbawa, nasa grocery tayo, tapos gusto ng candy, sumigaw, umiyak, humiga sa sahig. Kapag binigay agad natin para tumigil, ayon sa behavioral psychology, posibleng ma-reinforce ang behavior. Hindi ibig sabihin, matutunan ng bata na, ay, sisigaw na lang ako kasi makukuha ko agad yung gusto ko. Magre-register na yan sa utak nila. Kaya next time, pag may gusto na naman siya, sisigaw lang siya dahil alam niya, ay, last time naman, pag sumigaw ako, binigay agad ng magulang ko yung gusto ko. Yun. Kaya ano ang mas effective? Stay calm. Set clear limit. Validate feeling without giving in agad. Halimbawa, alam ko gusto mo ng candy, pero hindi tayo bibili ngayon. Naintindihan ko, upset ka, pero hindi nga tayo bibili ngayon. Ito ang tinatawag na firm but calm approach. Hindi galit, hindi sigaw, pero malino ang boundary. Ayon naman sa positive parenting research, mas effective ang calm consistency kaysa harsh punishment. Kaya ngayon sa aking anak, no, pag every time nakakita kami ng Jollibee o ng tindahan o yung mga DIY stores, siya na mismo nasasabi na, Daddy, Jollibee, next time, yan. So, natutunan na niya na paano maging patient at maghintay. Turuan ng bata ng replacement skills. Ito ang isa sa pinaka-importanting evidence-based strategy sa autism intervention. Hindi sapat na sabihin huwag kang manakit, huwag kang sumigaw. Kailangan turuan na ano ang pwede niyang gawin instead of that behavior. Tinatawag itong replacement behavior training. Halimbawa, kapag frustrated, turuan magsabi ng, please, break muna, pagod ako. Kapag overwhelmed, turuan ng deep breathing, counting, 1, 2, 3, 4, yan. Count 1 to 10, count 1 to 50. Meron ding tinatawag na squeezing pillow, gumamit ng mga sensory tools. Kapag gustong umalis, turuan mo na magsabi ng rest muna. Ayon sa applied behavior analysis at speech language
interventions, mas bumababa ang challenging behaviors kapag natututo ang bata ng mas functional na communication. Dahil tandaan ninyo, kapag marunong na mag-communicate ang bata, mas nababawasan ang frustration. Next, pwede tayong gumamit ng mga visual supports. Napakalagang tulong ito sa bahay. Ayon sa research, maraming children with autism ay mas visual learners kaysa sa auditory learners. Kaya minsan kahit paulit-ulit natin sinasabihin na maligo ka, kain na, matulog, nahirapan pa rin silang mag-transition. Pero pag may visual schedule, like example, meron ka picture ng CR, tapos cartoon pa siya. So, di ba? Tapos afternoon toothbrush, picture ng toothbrush, tapos afternoon food. So, di ba? Alam niya na bath first, tapos mag-toothbrush, tapos kakain. Mas malinaw para sa kanila. Pwede din gumamit ng mga picture routines, timers, countdown, o visual calendars. Halimbawa, in 5 minutes, tapos na gumamit ng tablet. So, ipapakita mo yung number 5. O, 5 minutes na lang ha. After nyan, no tablet anymore. Dahil maraming challenging behaviors ay nangyari during transition. Ang predictability ay nakakatulong para bumaba ang anxiety ng ng batang may autism. Then, huwag kalimutan ang basic needs. Minsan, akala natin behavior issue agad, pero basic need pala. Tanungin mo din, baka gutom lang yan, baka pagod, baka kulang sa tulog, constipated, may sakit, or overstimulated. Dahil ayon sa medical studies, poor sleep can worsen irritability. Kahit tayo naman siguro, di ba, kung kulang ka sa tulog, irritable ka, hyperactive ka, tapos emotionally dysregulated. Kaya malaking tulong ang consistent bedtime. Less screen time before sleep, calming bedtime routine, at predictable schedule. At tandaan, hindi nga lahat ng behavior kailangan labanan. Minsan kailangan lang maintindihan. So ano bang mga dapat nating hindi gawin habang nagme-meltdown? First, huwag sigawan, huwag pahiyain, huwag pilitin magsalita agad, huwag magbigay ng mahabang lecture, at huwag agad isipin na manipulative ang bata. Dahil minsan, ang nakikita nating bad behavior ay nervous system distress pala. Gusto kong sabihin ito sa mga magulang na nakikinig ngayon. Hindi nyo kailangan maging perfect. Ang kailangan ng anak nyo ay hindi perfect na parent. Kailangan niya ng parent na willing mag-learn, willing mag-understand, at willing manatiling gentle kahit mahirap. Isaiah 40:11, He gently leads those that have young. Napakagandang paalala. Dahil minsan ang tunay na strength ng isang magulang ay hindi yung pinakamalakas na sumisigaw, kundi yung kayang manatiling kalmado habang ang anak niya ay overwhelmed na. At sa bawat tahimik niyong sakripisyo, nakikita kayo ng Diyos. Hindi kayo nag-iisa. Mga kaibigan, co-parents dyan, bago tayo tuloy ang magtatapos, balikan natin ang napakahalagang mga bagay na ating napag-usapan ngayong umaga. Ngayong araw, natutunan natin na autism ay hindi simpleng behavior problem. Hindi ito simpleng pagiging pasaway. Natututunan din natin na ang autism ay pagkakaiba sa paraan ng process ng utak, emotion, sensory experiences, communication at pagbabago sa paligid. Napag-usapan natin na maraming children with autism ang mas sensitive sa ilaw, tunog, texture, pagbabago na routine at emotional stress. At kapag overloaded ang nervous system nila, madalas lumalabas ito as a behavior. Kaya minsan, ang pagsigaw ay hindi simpleng pagwawala. Minsan ang pananakit ay frustration. Minsan ang pagtatakbo ay anxiety. Minsan ang pag-iyak ay overwhelmed. At minsan ang katahimikan ay hindi pag-iwas kundi emotional shutdown na pala. Natutunan din natin na may malaking pagkakaiba ang tantrum at meltdown. Sana ngayon alam nyo na ang difference ha. Ang tantrum ay kadalasan may gustong makuha ang bata, pero ang meltdown ay nervous system overload. Dito natutunan din natin ang pinakamahalagang katotohanan that every behavior is communication. Minsan ang bata ay hindi pinapahirapan tayo, minsan ay nahihirapan siya. Napag-usapan din natin ang discipline at punishment. Natutunan natin na ayon sa neuroscience at child psychology, ang batang overloaded ay hirap matuto habang mataas ang stress at emotion. Kaya mas effective ang calmness kaysa sigaw. Mas effective ang connection bago correction. Mas effective ang teaching kaysa
pananakot. Natutunan din natin ang practical home solutions. First, pagiging calm, co-regulation, the importance of visual supports, dapat mga predictable routines, replacement skills, at pag-intindi sa sensory at emotion needs ng bata. Hindi hinihingi ng Diyos na maging perfect tayo. Hindi kailangan ng anak natin ng isang perfect parent. Ang kailangan niya ay magulang na handang matuto, handang umintindi at handang magmahal kahit mahirap. Alam nyo, minsan iniisip natin na ang pagiging magulang ay yung lagi tayong dapat maging tama ating mga sagot, laging kontrolado ang sitwasyon, laging alam natin lahat ng gagawin. Pero sa totoo lang, minsan ang pinaka-powerful na bagay na magagawa ng isang magulang ay manatili ang presence. Manatili kahit pagod ka, andyan ka para sa kanya kahit hindi mo naintindihan ang nangyayari. Andyan ka pa rin kahit paulit-ulit ang meltdown. You're still there kahit pakiramdam mo walang progress ka kung nakikita, but you remain there at their side. Dahil bawat pagkakataong pinipili mong umintindi kaysa magalit, bawat pagkakataong pinipili mong maging gentle kaysa manakit, bawat pagkakataong pinipili mong manatiling kalmado habang overwhelmed ang anak mo, may nangyayari sa loob ng puso at nervous system ng bata. Unti-unti mong tinuturuan ang utak niya kung ano ang safety. Unti-unti mong tinuturuan na ang puso niya kung paano mag-trust, at unti-unti mong pinaparamdam sa kanya na kahit magulo ang mundo niya, may isang taong di siya iiwan. Minsan, iyon ang pinakaunang therapy na kailangan ng isang bata. Hindi man madali ang journey niyo, pero huwag niyong maliitin ang epekto ng inyong presensya, pagpasensya at pagmamahal. Dahil maaring hindi agad makikita ang bunga ngayon, pero bawat gentle response, bawat tahimik na sakripisyo, bawat gabing nagpupuyat kayo, bawat yakap habang umiiyak ang anak nyo, may binubuo kayong safety sa puso ng bata. Sabi nga, 'di ba, kanina sabi ko sa Isaiah 40:11, He gently leads those that have young. Kung paano tayo ginagabayan ng Diyos ng may habag, patience at gentleness, ganon din natin maaring gabayan ang ating mga anak. Hindi sa pamamagitan ng takot, hindi sa pamamagitan ng kahihiyan, kundi sa pamamagitan ng understanding, wisdom at pagmamahal. Isang araw, maaring hindi maalala ng anak nyo lahat ng sinabi ninyo, pero maalala niya kung paano nyo siya pinaramdam, naligtas siya habang hirap na hirap siya. Mga kaibigan, every behavior is communication, and every act of patient love is a language a child understands. Hindi kayo nag-iisa, kasama nyo ang Diyos, at kasama nyo kami dito sa Family Matters Saturday Special. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lumalapit po kami sa inyo ngayon bilang mga magulang na minsan ay pagod na, nalilito, natatakot, at hindi na alam kung paano pa namin gagabayan ang aming mga anak. Panginoon, alam nyo ang bawat tahimik naming mga iyak. Nakikita nyo ang bawat gabing puyat, bawat pag-aalala, bawat pagod na pilit namin kinakaya para sa aming mga anak sa spectrum na ito. Lord, hinihiling namin na ang iyong wisdom and understanding. Infuse us with your wisdom. Turuan nyo kaming makita ang puso ng aming mga anak higit sa kanilang behavior. Kapag sumisigaw sila, tulungan nyo kaming makita na overwhelmed na pala siya, makita namin yung root cause, kung bakit ganun ang behavior. Kapag sila'y nananakit o umiiyak, tulungan nyo kami maintindihan ang kanilang frustration at hirap sa pag-process. Bigyan nyo kami ng, Lord, na mahabang pasensya. Sa mga sandaling gusto na naming sumusuko, paalala nyo kami na ang aming mga anak ay hindi pasaway, kundi minsan ay nahihirapan lang. Turuan nyo kami maging kalmado sa lahat ng sitwasyon. Give us a gentle heart, soft words at peaceful spirit upang maging safe place kami ng aming mga anak. Gabayan nyo kami, gabayan nyo ang aming mga emotions, gabayan nyo rin ang aming mga anak. Bigyan nyo sila ng comfort kapag overwhelmed sila, bigyan nyo sila ng paraan upang maipahayag ang kanilang nararamdaman at tulungan nyo kaming maintindihan sila araw-araw. Dalangin namin na bigyan nyo kami ng lakas, kami mga magulang, caregivers, teachers, therapists, at lahat ng members of the family sa journey na ito. Kapag pakiramdam namin ay nag-iisa kami, yakapin nyo kami ng iyong presensya at paalalahan nyo na kami na hindi nyo kami iiwan.
Panginoon, turuan niyo kaming pumili ng understanding kaysa galit. Choose gentleness and choose love over frustration. Dahil sa bawat maliit na progress ng aming mga anak, tulungan niyo kami makita iyon na may pag-asa. Turuan niyo kami magtiwala na kahit mabagal minsan ang journey, may ginagawa kayo maganda sa buhay ng bawat bata at bawat pamilya. Maraming salamat Lord dahil kayo ang aming lakas kapag kami nanghihina at kayo ang aming kapayapaan kapag kami overwhelmed na bilang mga magulang. We surrender our lives, we surrender our children, we surrender everyone, Lord, na lalo ng mga nakikinig ngayon. In Jesus we pray. Amen. At dito na po na muna magtatapos ang ating kwentuhan sa umagang ito. Naway naging makabuluhan ang ating kwentuhan and hoping that this morning's topic will help us to be better parents to our kids. Maraming salamat po sa inyong oras, pagkikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians, Romel Paulino at Rolando Alfonso na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan po namin kayo, samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay marinig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli ako po si Ibs Ismael nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan ito ng pag-unawa at hinaharap na may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters eksama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito. Pagkatapos pumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o magtapuan ng mga rescuer. Ang 3 tunog ng pito ay